Okay, yan. Salamat po sa ating mga special numbers. Salamat kay Kuya Bikoy. Rovic. Yan. Binata na kasi. Robe na siya, robe. Robe. May robe. Title na ginawad niya, Buhay. Yan. So I'm praying for this young people. Sabi ko nga, someday na mga kabataang lalaking ito ay talagang hindi lang manatiling boys, kundi maging men. Yan. Kaya ako sa mga young people na babae, ba't kayo hahanap sa labas? Meron na dito sa loob. Diba? So, at least sigurado pa kayo. Amen? Binenta. Anyhow, yan. Salamat din po sa ating kambal. Ano pangalan nun? Si Amy, tsaka si Darlene. Yan. So, salamat po sa inawit ninyo. No? It's a blessing na pinapagamit yung patuloy ang inyong boses sa Panginoon. So, hindi lang nawa yung ganda ng boses, kundi higit sa lahat yung ating po pamumuhay ang patuloy na magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So, it's manifesting on from the inside hanggang sa palabas. Okay, let us be clear. Ano po? Ang mga bata ho, mas gusto ko nasa loob ho sila. Okay? So, just to be clear. Ngayon, kung medyo ano po kayo, mas maging malinaw, huwag nila sila papuntahin dito sa harap. Pero mga bata, dapat tinetrain po yan na nasa loob. Okay? Ngayon, paano pakikiramdaman na papalabasin? Kapag sila'y nag-iingay, too much and too long. About 5 minutes, maingay na. Ilabas mo na, medyo nakaka-distract na yan. Pero pagkatapos ibalik mo lang dito sa loob yan. Ngayon, sa mga members naman, tiis-tiis lang tayo kasi nga, we are training these young people, these children, na talagang lumaki sila inside the church. Amen po ba yan? Maging malinaw po yun again, kung bakit lang ako bumabawal, ayoko lang ho nang nandito sila sa harap. Kasi yung nandiyan sa gitna, 50% ang nakakita. Pero pag nandito, kita na lahat. So, at least kahit paano, naiintindihan nyo kung ano yung stand natin dito sa church when it comes to the kids. Kung meron kasi ibang church, ang ginagawa po nila, they prefer na magkaroon sila ng separate room, which is, again, I do not agree. Okay, I do not share with that kind of practice. Kasi paano sila matututo kung sa murang edad hindi na sila natututong nandiyan? Okay, so as much as possible lang, ang tawag dito, magtiisan po tayo. Okay, so kung medyo nag-iingay ng konti, ayan, tulungan tayo para at least, may mga young children na nandiyan sa loob na nagkukulitan, bawalan niyo lang po ng konti and to explain to them the importance of organized worship na tinatawag. Amen? Amen. So, hindi na tayo magpapakatagal. So, let's hear the message of God this first Sunday of 2026. And let's open our Bibles in John chapter 21. John chapter 21, verse 15 hanggang verse 19. John chapter 21, verse 15 hanggang verse 19. Babasahin ko na lamang to at pakisundan nyo na lamang po ng inyong paningin. Chapter 21 gives us the idea of God or Jesus calling back the backsliders, ika nga. Okay? And dito sa mababasa po natin, kinonfront na ni Jesus si Peter. Okay? So, ganito po ang ating matutunghayan. So, when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him again in the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he had said unto him the third time, Lovest thou me? And he saith unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thine hands, and another shall gird thee and carry thee
whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon, panibagong araw, upang kami na naman ay makapakinig na yung banal na salita. Tulungan niyo po kami as we hear your word, Father God. Dumating po nawa kami sa pagkakaunawa at higit sa lahat, Panginoon Diyos, ay matutunan po namin na isabuhay ang mga salitang ito, mga panuntunan na amin po maririnig upang ang buhay na iyong pinagkatiwala ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami na anuman ang nagiging sagabal sa amin pong pakikinig, ay matutunan po namin itong iset aside, iwaksi, upang wala po maging sagabal sa mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Dalangin ko po, Ama, na sa umagang ito ay patuloy po nawa na maitaas ang iyong pangalan sa pakikinig ng banal na salita. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Second chance for a new beginning. Second chance for a new beginning. I know na alam niyo po yung statement that God is the God of second chances. Amen? Amen po ba? So when we talk about second chance, it is a kind of situation, isa po itong sitwasyon na kung saan nabigyan tayo ng pagkakataon para mabago yung dati po nating ginagawa o panibagong direksyon na ating pong tatahakin. Well, when we talk about second chance, I have a personal experience to that. When I was in college back in 2 years na nakakalipas. It was our thesis and hindi siya maganda. So ano nangyari? Na-reject yung aming thesis. So sabi ng prof namin, I will give you a second chance. So meaning to say, isa yung pagkakataon para mas mapabuti pa yung dati mong ginagawa. Kailan pa natin naririnig yung second chance? Kapag kayo nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Tama? Nabigyan ka ng pangalawang pagkakataon. So, ibig sabihin, mapagpasalamat ka. So, kung dati-dati siguro, forgive me for the word, aanga-anga ka, di ba? Bago ka tumawid, di ka muna tumitingin. So, this time around, when someone, or specifically God has given us the second chance, pagbubutihin mo na siya. Tama po ba? O di naman kaya, nakaligtas ka sa, hindi lamang siguro sa aksidente, siguro sa cancer, for example. That is your second chance. That is your, what we call second life. So, anong gagawin mo ngayon? Mas pagbubutihin mo pa yung sarili mo, yung pag-uugali mo, yung pananaw mo, pakikitungo mo, everything. Because why? Second chance is so important. Now, sa mananampalataya, second chance is always giving to us or given to us by God. Naniniwala po ba kayo doon? Binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon para mas mapabuti pa natin ang ating relasyon, ang ating paglilingkod sa Kanya. What's beautiful about having a real or genuine relationship to God, o yung sinasabi po nating intact, nakinig po ba kayo? Ang kagandahan ng pamumuhay ng isang tunay na mananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin nito, ang buhay po natin, dapat it should be alive, it should be growing, and having a right direction. Naging mananampalataya ka sa Panginoon, dapat yung buhay na yan ay lubos. It's alive. In John chapter 10, verse 10, it's very clear ang sinabi ng Panginoon, the thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Pero ang Panginoon, iba yung binibigay niya. Sabi ng Panginoon, but I come that they might have life, and that they have it more abundantly. Sabi dyan, no? Tama? And that they might have it more abundantly. So kung ang buhay po natin noong 2026, hindi siya gano'n naging maganda, it's about time for us to remember na yung buhay ng Panginoon o yung buhay na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi buhay na lubos. Isang ganap na buhay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Remember, no matter what riches, success, di ba? Or, alam mo yan, kasikatan man, hindi kayang ibigay sa mundong ibabaw ang ganap na buhay sapagkat ang ganap na buhay ay makapagbibigay at ang makakaranas lamang yan ay mananampalataya na nakikristo. So, yun yung ganap na buhay. Ano pa?
the beauty of having relationship to God, it should be growing, lumalago. Diba? So, kung hindi lumalago, hindi tayo nagkaroon ng kalaguan noong 2025, it's about time in this year 2026, dapat siyasatin natin ating buhay. Ano ang nagiging dahilan? Ano ang pumipigil? Bakit tayo hindi lumalago? Kasi when you are a believer in Christ, hindi lamang siya parang identity. Diba? Hindi lamang basta nakikilala ka lang bilang Kristiyano. Ibig sabihin, nagiging totoo sa iyo ang iyong pananampalataya. Nagiging totoo sa iyo ang pagkakilala mo sa Panginoon. At kapag totoo ang pagkakilala mo sa Panginoon, anong sinasabi natin? May paglago. Very simple. May paglago. In praying, Bible reading, attending the gathering, lagi, merong areas na kinakailangan po nating i-develop pa. Okay, sige, lagi ka nag-a-attend. Tanong, maaga ba? Ngayon maaga ka na. Ibig sabihin ba, tuwing maaga ka, pumapasok ka ba na punong-puno ng kagalakan? Mag-a-attend ka, sige, anong preparations ang ginagawa mo? Step by step. Because the more you're closer to God, mas lalo tayong lumalago sa Panginoon. And it should be done truthfully and perfectly. Bakit? Pinaglilingkuran natin, Diyos sa buhay. Di ba? So again, ulitin ko the beauty of having a relationship to God, it should be alive, buhay. It should be growing. And also, ano meron tayo dyan? Having a right direction. May patutunguhan. Nakikinig mo ba kayo? Wala hong Kristiyano na nakakilala sa Panginoon na walang direksyon ng buhay. May direksyon. Kahapon, I challenged the male. Okay? So sabi ko nga, I'm praying that these young people, they turn from boys to men. So ang tunay na lalaki, merong direksyon yan. Kaya nga tanong ko sa kanila, ano yung trajectory nyo? 5 years from now, nasaan ka at sino ka sa Panginoon? Siguro wag na lang natin muna tanong sa mga men. I'm going to ask you, after 5 years, sino kayo at nasaan kayo sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Because again, if we have a real relationship to God, meron siya patutunguhan. Hindi lang tayo basta paikot-ikot lang na nagsasaya. Merong direksyon ng buhay, Kristiyano. Amen? Kaya nga sabi ko nga, if we fail to recognize that, sa mga nagdaang taon, o sabihin natin, sa nakalipas sa taon na lang, 2025, this time around, kinakailangan nating ayusin. And believe me when I tell you, alam yon, parte na ng buhay, ng relasyon natin sa Panginoon, na tayo po somehow ay nagkakaroon ng failure, ng pagkakamali. Amen po ba? Kaya totoo sinabi ng 1 John, kung sinasabi natin na tayo hindi nagkakasala, nagiging tayo? Sinungaling. Amen? Ibig sabihin ba noon, talagang, hindi ganun talaga nasa katawang panlupa po tayo. Kaya nga, nagpapasalamat tayo na meron tayo Diyos sa buhay, that every time we sin, there's a God who can forgive our sins. Yun yung pinagkaiba natin sa hindi Kristiyano. Kasi yung Kristiyano, meron na silang connection sa Panginoon. Alright? Unlike the unbelievers, they can ask forgiveness to God, but they are disconnected to God. Meron muna silang kinakailangang i-deal. Ano yun? Yung salvation po nila. Naintindihan niyo? So, ang mananampalataya, nagkakasala, pero hindi nabubuhay sa kasalanan. Yun yung pinagkaiba po natin. Kaya kahit na tayo po humingi ng patawad sa Panginoon, dapat nagkakaroon po tayo na tinatawag po nating pagsulong. Alright? So part na ng paglago po natin ang alin? Ang failure, mga kapatid, mga minamahal. That's why we have victory in Christ. Amen? Now, kung naranasan natin yan na 2020, therefore, we need a second chance that comes from God. Isang pangalawang pagkakataon sa panibagong pasimula. So that is the title of the message for this morning. Second chance for a new beginning. Now, let's dive into the story. Now, in John chapter 21, sabi ko nga, it is the record in which the grace of God is shown to the disciples. Kasi kung makikita nyo, from verse 1 hanggang sa verse 14, lalo sa 14, tingnan nga natin, verse 14, it is the time, sabi dyan, the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. Bakit?
Kasi kung meron mga kasalanan ang mga alagad, it is the abandonment, kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Alright? So, si Peter, dalawa, the denial and the abandonment of the Lord Jesus Christ. But anyway, sabi ko nga, the Lord is dealing His grace towards His disciple. Remember, nung nandito po sila, sino yung nagsabi, nagyaya, tanda na pagiging backslider, bumabalik sa dati. Right? Ano pa yung tanda ng pagiging backslider? Hindi nagiging matagumpay sa kanilang pamumuhay sa paglakad sa Panginoon. Kasi nga, wala sila sa Panginoon. At pangatlo, nakakalimutan nila kung sino yung Kristo na kanilang tinanggap. Because you will understand, tingnan po natin verse 4. Okay? But when the morning was come, sabi dyan, Jesus stood on the shore. Kasi nga, bumalik sila sa dati. From fishers of men, they become fishermen again. Naalala nyo? Sa Luke, tama, nung tinawag si na Peter, di ba? Follow me and I will make you fishers of men. And nung nag-backslide sila, ano ginawa nila? Bumalik sila sa pagiging fisherman. So, ano yung pinapakita nito? The backslider in heart will return, bumabalik sa dati. Alright? Tapos sabi sa verse 4, but when the morning was come, Jesus stood on the shore. Sabi dyan, but the disciples knew that it was Jesus. Ang tagal nilang nakasama ang Panginoon, 3 years. Araw-araw nilang kasama ang Panginoon. Pero dahil nag-backslide sila, ayun ang sabi dyan, the disciples knew not. Can you imagine that? Alam nyo, ang pagtalikod sa Panginoon, napakadali lang. Napakadali lang. Pero pagbabalik sa Panginoon, it takes a lot of effort, a lot of time, a lot of surrendering, a lot of submitting to God. Pero yung pagbabackslide, sandali lang yan. So ngayon, God is extending His grace to these people. Kasi kung tutusin, pwede naman sabihin ng Panginoon, baka pasaway kayo, pambira, likwan niyo ko. Hindi na papansinin. And yet, God has given what? Miracle. The miracle of fishes. Diba? Ito yung panahon na para bang buong magdamag silang nangingisda, wala silang nakuha. Dahil sabi ko nga, kapag tumatalikod ka sa Panginoon, anuman ang marating o hindi mo marating, magiging failure ka pa rin. Kasi sabi ng iba, ay, kahit malayo ako sa Panginoon, mayaman naman ako, may pera. No, kahit may pera ka, kung wala ka sa Panginoon, wala kang kapayapaan. Ngayon, kung sasabihin mo, wala ka sa Panginoon, may kapayapaan ka, hindi ka ligtas. Kasi ang nasa Panginoon, pag lumalayo sa Panginoon, binapagapag yan. Napapagapag siya. Yung spirito niyan, hindi mapakali. Why? Malayo sa Panginoon. Because the only thing that sustain us in this life is our relationship to God. So pag malayo ka, napapagapag ka. So kung sasabihin mo sa akin, malayo ka sa Panginoon, okay ka naman, di ba? Attend ka lang. Hindi ganon. Your relationship to God is so important na para ba pag napalayo ka or konting-konting kasalanan lang, hindi ka na dapat nakakatulog niyan. I-check niyo yung sarili niyo. Kung sa kasalanan, nagpapatuloy kayo dyan, at hindi ka man lamang kinokonsensya o binapagapag ng Banal Espiritu, baka hindi ka ligtas. Although I am not in the position to tell you na hindi ka ligtas, kasi yun yung tanda ng hindi ligtas. Hindi napapagabag ng Espiritu. So dito sa pagkakataong ito, God is giving grace to the disciple. He has given them miracle. Diba? Although, alam mo yun, buong magdamag sila walang ginawa, nung sinabi ng Panginoon, nagagaya tuloy kay Dennis, nung sinabi ng Panginoon, itapon ninyo ang inyong lambat, sabi ng verse 6, cast on the net on the right side of the ship, and sabi dyan, and ye shall find, sabi dyan. Okay? Makakasumpong. Kaya sabi ko nga, buong magdamag sila ng isda, wala. So what is the difference between casting the net on the left side and casting the net on the right side? Diba? Anong kalokohan to ng mga isda na nasa kanan sila ng bangka? Anong meron? Nagigets niyo? Because again, in everything that we do, hindi tayo magiging successful, hindi tayo magiging matagumpay sa mata ng Diyos kung malayo tayo sa Kanya. Kasi minsan sinusukat natin ang katagumpayan sa level ng pangmundo eh. Di ba?
Ganon din naman sa mga Kristiyano. Minsan nalulungkot kayo sa inyong pamumuhay bilang isang mananampalataya kasi napansin niyo, wala kayong pera, wala kayong barkada, wala kayong pinanghahawakan na seguridad para mas lalo maging secure ang inyong future. Mga kapatid, iba yung buhay ninyo sa buhay sa sanlibutan. Now that you are in Christ, you are safe, you are secure in Christ. So dapat ganun po yung ating konsepto po dito. But going back, sabi ko nga, again, chapter 17, tinatawag ng Panginoong Yesus pabalik yung mga alagad sa Kanya. Again, God or Jesus is extending His grace to the disciples. To the point na binigyan sila ng miracle, to the point na kinausap sila. Diba? Kung kayo tinalikuran, kakausapin niyo ba? Si Jesus, kinausap niya. Diba? Ano pa? When the disciples have caught fishes, nakauli na silang isda, alam mo yun, lilinisin pa yung isda, di ba? Lulutuin pa yung isda. Pagod na sila. Ano ginawa ng Panginoon? Pinagluto pa sila. Di ba? Tingnan natin. Okay? Verse 7. Therefore the disciples... Verse 9. As soon as they were come to land, kasi nga nakita nila yung miracle, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and sabi dyan, and bread. Ano yung grace ng Panginoon? God is giving you His favor, even if you are not deserving it. Nakikinig po ba kayo? Binibigyan ka ng biyaya, kahit hindi ka karapat-dapat pagbigyan. Binigyan sila ng miracle, kinausap sila, pinagluto sila, ano pa? Pinaghanda sila ng Panginoon. And He invited them. Sabi ng verse 12. Okay? Sabi ng verse 12. Jesus said unto them, come and dine. Sabi and none of the disciples durst ask, who art thou? Knowing that it was the Lord. Napalayo kasi sila eh. Diba? So dito mga kapatid, pinapakita ng Panginoon yung grace. Pero pasok po tayo, okay? Kakausapin na ng Panginoon ngayon, sino? Si Peter. Isa sa tinatawag po nating pinakamaingay, and yet nakapag-commit ng isang kasalanan na hindi mo maiisip na si Pedro ang gagawa. Bakit? Kasi nung sinasabi ng Panginoon, kung ano yung mangyayari sa kanya, sabi niya, sabi ni Lord, iwanan siya. Ano sabi ni Peter? Lord, iwanan ka ng lahat, pero ako lalaban kita na patayan. Ganun siya katindi. Ano sabi ng Panginoon? Pedro, hindi matatapos ang gabing ito. 3 beses mo akong pagkakanulo. Toinks. Pero si Pedro, sabi niya, hindi Lord, hindi ko gagawin. So, to make the long story short, alam niyo yung nangyari, tama? Amen? Tumilaok yung manok. Indicating, nagawa ni Pedro yung unthinkable. Some of the writings, okay, sabihin nyo, hindi lang isang beses tumilaok yung manok. Actually, to get the idea, tuloy-tuloy na tumilaok yung manok. Okay? Siguro to the point na para bang after ipagkanulo ni Peter, for the 3rd time ang ating Panginoon, yung sakto siguro pagkasabi niyang, hindi ko siya kilala, biglang tumilaok yung manok kasi nga tuloy-tuloy. So ngayon, natauhan ito si Pedro. Siguro parang siya, binuhusan ng malamig na tubig. Sabi niya, nag-flashback siguro, hindi kita pagkakanulo. Hanggang kamatayan. Siya nga'y matapang, di ba? Yung nasa garden, tinagpas yung tenga ni Malchus. Naalala niyo? Naalala niyo yun? Atapang nga tao eh. Pero alam niyo, alam kasi ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. So He did what is the unthinkable. So ano ginawa ni Pedro? Lumayo siya sa Panginoon, pakalayo-layo siya. But what's the good thing and the beauty of our relationship to God? Kapag tunay yan, tatawagin ka ng Panginoon. In short, God is giving us a second chance. Alam niyo bakit tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon? And at the same time, bakit natin kinakailangan tanggapin? Because God keeps no record of wrong. Ang tao kasi, alam mo yun, mapagtanda eh. Diba? Minsan, para bang akala mo okay ka na, pero pag nagkaroon uli ng problema, naalala mo, ganito. Ganun ang tao eh. Pero ang Panginoon, di ba, the second chance that God is offering to us, kinakailangan nating tanggapin. Kaya nga, in the book of Proverbs, a just man falleth 7 times
and rise it up again. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon yung ating pagbangon instead yung ating pagbagsak. And if you are the one who failed in 2025, tinitignan ng Panginoon ang iyong pagbangon. So you need to understand, brothers and sisters in Christ, this 2025, God is offering us a new beginning, a second chance for you to grow in your relationship to God. Amen? So tinatawag tayo ng Panginoon. Ano pa? God is serious on your relationship to Him. So hindi lamang ang Panginoon, hindi niya tinatandaan yung mga nakalipas mong pagkakasala, pero tandaan mo, bakit nagbibigay ng pangalang pagkakataon ng Panginoon? Seryoso ang Panginoon sa iyo. You see, sino ba naman tayo para bigyan ng pangalang pagkakataon? Wala. But because of His character, okay, His grace, His mercy, His loving kindness, God is offering second chance. So wag nyo nang sayangin mga kapatid. Ang taon ng 2026, kinakailangan po nating makita to bilang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Ulitin natin. When Peter, di ba, kinausap siya ng Panginoon, ang ganda ng setup ng Panginoon eh. Di ba? Kasi 3 beses tinanong ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Some of the scholars says, 3 beses kasi, ilang beses pinagkano ng Panginoon? 3. Okay? Kung totoo man yan, pwede mangyari kasi nga, ang Bible mismo nagsabi sa verse 17, di ba? Sabi dyan, Peter was grieved, nalungkot siya, nabagabag siya. Why? Because he said unto him, or Jesus said unto him on the 3rd time, lovest thou me? Di ba? Pero wala sa isip siguro ng Panginoon, kung sa akin lang, yung pagkakasala niya. Okay? Kundi tinitignan ng Panginoon dito, yung level ng pagmamahal, kung tunay ba o hindi. Kaya nga dinilsa ng Panginoon on that kind of relationship. Kasi pwede naman sabihin ng Panginoon, Pedro 3 beses mo ako pinagkanulo, ikaw talaga. Hindi yung sinabi ng Panginoon eh. Kundi He deals Peter on the level of relationship. Now, kung bakit po natin ito kinakailangan tingnan mga kapatid, mahalaga po na sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, ay talagang tunay na kilala natin ang Panginoon. Kaya nga, it's a very sad state, lalo na sa mga lumalayo. Ang hirap bumalik. Kasi imbis na tignan nila yung Panginoon, tinitignan yung mga tao. Ay, nananagsabihan din tao. Di ba? Nakinig mo ba kayo? Kung meron man siguro tayo dapat baguhin din, that kind of mindsetting. Even sa paglilingkod. Kasi baka mamaya, naglilingkod lang kayo, iniisip niyo, pota na nung sabienda. Hindi kayo naglilingkod, alang-alang sa tao. Kaya wag niyong i-adjust. Okay? Wag niyong i-adjust ang paglilingkod ninyo on the basis of what other people will say. Wag. Kasi una sa lahat, hindi ka naman naglilingkod sa tao. Alam niyo, ang dali yung mag-amen, pero minsan nakakatalo lahat sa pamumuhay na. Sa pamumuhay. So, you should do what you're going to do on the basis of your relationship to God. Kasi nga, again, ang ganda ng sinabi ni Jesus dito 3 beses. Diba? Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Ano ba yung this na tinutukoy dito ng Panginoon? Kasi mga kapatid, it can be or it may be na mahal natin gawain ng Panginoon, pero in reality, hindi mo na talaga mahal ng Panginoon. You just wanted to have the feel of being spiritual kasi nga, meron tayong activity na nakadedicate kay God. Nagigets po ba? Iba kasi yung tunay yung pagmamahal mo sa Panginoon, okay? At iba rin naman na mahal mo yung gawain ng Panginoon. Pwede kasi mahal mo lang yung gawain ng Panginoon, but in reality, wala naman talaga, malayo ka sa Panginoon. It's either you're separated from God, or backslider ka sa Panginoon. Separated from God, meaning to say, hindi ka talaga Kristiyano in the first place. Pero dahil it's a good thing na meron tayong ministry, let's say, for example, the bread for life, nagpapakain po tayo, that is, a good work. Sino ba naman tatanggi sa good work? Even the world, even ng sanlibutan, kaya nila, meron din silang tinatawag na social work. Papakain din sila.
Kaya nga, nagiging ministry ang ginagawa po natin kapag nakadedicate yan sa Panginoon. Kaya nga, those who ministers before God, kinakailangan meron kayong strong foundation. Kanino? Sa Panginoon po lamang. Kasi kapag hindi, ano mangyayari dyan? Lagi kang magrereklamo, lagi kang mapapagod. Lalo na kapag talagang, bigay todo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nagkakaroon ka na tinatawag nating Martha syndrome. Lord, hindi mo ba nakikita yung kapatid ko? Ganoon din sa iba. Ako na nga akong mami, ako na nga akong magobra. Nagigets po ninyo? So on the level of the relationship natin sa Panginoon, doon po dapat tayo babalik. Because again, sabi ko nga, when God is giving us a second chance, He is calling us not to the ministry, but to God Himself. Kung kayo napalayo sa Panginoon at gusto yung manumbalik, babalik ka hindi para lang mag-serve muna. Ano dapat mong i-deal? Your relationship to God. You know what? Every second chance na ibinibigay ng Panginoon, pinababalik tayo ng Panginoon, hindi sa gawain ng Panginoon, kundi sa Panginoon mismo. Bakit? Kinakailangan mo na kasi yung i-deal. Kapag wala kang foundation ng relationship sa Panginoon, hindi siya lagi na-check. Lahat ng gagawin mo, nakakapagod. Lahat ng bagay, napapansin mo, ibang tao. Everything. Sa giving man yan, kasi nga, hindi ka nakatutok sa Panginoon. Hindi ka na nagbigay, chinismis mo pa yung gawain. Hindi dapat ganun. Kung hindi ka na magbibigay, huwag ka na magbigay. At kung hindi ka na magbibigay, huwag ka na magsalita ng di maganda kasi hindi rin makakatulong sa iyo. Kasi kung ang gawain yan ay hindi makakatulong, palagay niyo po ba hindi tatanggalin niya ng Panginoon? If this church belongs to God, and if our giving, hindi siya nagiging tama, palagay niyo hindi tatanggalin, hindi ididil yan ng Panginoon. Parurusahan niya, dapat parurusahan. So when it comes to giving, no matter money, no matter time, no matter talent, di ba? Kapag hindi natin binibigay ng tama, hindi tayo magtatagumpay po dyan. Now, let's dive into to our points. Sa itong bagay, nice ko pong iwan sa inyo. Okay? So, ano dapat natin gawin when God is giving us a second chance? Okay? Ano pwede natin makita? Because Simon Peter here, dinil siya ng Panginoon. Walang sinabi ang Panginoon dito, kundi, alam mo yan, mahal mo ba talaga ako? Okay, kung mahal mo ako, ito yung gagawin mo. Napapansin niyo? So yung gawain, it's always precedes what? Ano dapat ang nauna muna? Yung relationship sa Panginoon. If you love God, kung mahal mo talaga ang Panginoon, tapos ikaw ay magpapatuloy sa pagmamahal mo sa Panginoon, hindi ka lang mananatili dyan, may gagawin ka. Iba rin naman yung may ginagawa ka, pero hindi yung mahal ng Panginoon. Iba rin naman yon. Kaya sabi ko nga, basic ko tayo. Foundation muna tayo. Ano muna? Relationship sa Panginoon. Right? So ano gagawin po natin? Number 1, when God is giving us a second chance, number 1, we don't start from nothing. We start from experience. We don't start from nothing. We start from experience. So, ibig sabihin mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, let us set aside, okay? If you are serious on your relationship to God, okay, sige, ano yung mga bagay na hindi naging maganda sa relasyon mo sa Panginoon? You tell it to God. Because God is the giver of second chances. Okay? Chances. So, plural. Maraming second chance ang pwedeng ibigay ng Panginoon. Panginoon. Lalo na kung talagang tunay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Pero kapag hindi tunay, mga kapatid, may mga pagkakataon na humihinto po yan. Nagigets? Huwag ako palilito ha. God is giving second chances to those people na talagang gusto mapalapit sa Panginoon. Bakit? May process kasi ng paglago. So if we fail, bumagsak ka, bumangon ka uli. But this time around, you are not starting from nothing, you are starting from experience. Matuto na tayo doon. Diba? Kinakailangan na nating matuto. Okay? So, naging masyadong addict ka sa cellphone noong 2025. It's about time. Diba? God is giving us what? Second chance. You're not starting from nothing. You're starting from experience. And that experience on the past, hindi siya nakatulong sa inyo. So, maging lesson, ano natin yan? Maging learning lesson po na, lesson learned. Okay? Kinakailangan,
Yang aral na yan ay talagang natutunan natin sapagkat ang Panginoon, tinuturuan niya po tayo lagi. That's the beauty of our relationship to Christ. Ano yan? Buhay. Amen? Dahil sabi nga po natin kanina, sa relationship po natin sa Panginoon, God is serious in our relationship to Him. Pangalawa, when God is giving us a second chance, okay, we need to seek wisdom to make a wise decision. We need to seek wisdom to make a wise decision. Mga kapatid, ano yung bagay na nagiging mangmang po tayo? Or nagiging failure po tayo? Sanhi po yun ng kamangmangan. Right? Kaya nga, it's important to God that every believer, bawat mananampalataya, nagiging humble sa Panginoon. Amen. Kahit na sabihin mo magaling ka, kahit na sabihin mo as if matatag yung company mo, di ba? Yung business mo, yung trabaho mo, totoo yung sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 5. Di ba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not into your own understanding or the understanding of what you have. Tapos sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Yun yung failure natin. Kung bakit tayo nagiging failure, mga kapatid, we fail to acknowledge Him for who He is. Amen? Kahit na sabihin yung alam nyo na, yung alam ninyo, ituring yung hindi nyo alam. Nakakalito, no? Minsan, yung mga bagay na alam ninyo, na alam nyo na, ituring yung hindi nyo alam. For the sake of trusting fully to God, everything that we have, maging mangmang kayo for a while. Kasi talaga naman eh. Kasi kung hindi ka magiging mangmang sa Diyos, ang ending, magiging mangmang ka. O yung desisyon na ginagawa mo, kamangmangan. Bakit? Di ka nagtiwala sa Lord eh. Sabi nga nila, if you don't plan, you will fail. Tama? If you fail to plan, you plan to fail. Sabi na kasabihan. Well, minsan di ko naaalala, pero mas naalala ko Proverbs 3:5. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ang Panginoon kasi hindi naman siya dictator. Ito yung gawin mo, ito. Hindi, bibigyan kanya ng talino. Kasi sa ganung paraan, mas matutuwa ang Panginoon na sa bawat opportunity na ibinibigay ng Diyos, dahil may talino ka, nagiging matalino ang iyong pagpipili. Amen? Lord, di ako magtatrabaho kasi fasting namin. Hindi ba matutuwa ang Lord doon? Humanly speaking, natutuwa tayo. Pero ano yung mas nakakatuwa sa Panginoon? Kasi tayo, hindi natin kasi nakita yung puso eh. Pero ang Diyos nakikita niya yung puso. Yun yung mas nakakatuwa sa Panginoon. Maybe there is the same story na inyong ginawa na hindi ko alam, hindi naman din nasabi sa akin. But God is happy if we are making a wise decision. Why? Because it shows, nagpapakita na meron kang katalinuhan dahil nagtiwala ka sa Panginoon. So this time around, God is giving us second chance. Ano dapat natin gawin? We need to seek wisdom to make a wise decision. Paano gagawin natin? Trust in the Lord with all thine heart and lean not in your own understanding. That's how to become wise. Kasi sabi doon, in all your ways, if you acknowledge Him, ano gagawin? He shall direct your paths. Ituring ninyong hindi nyo alam yung alam ninyo. Ngayong taon, meron kang plano mag-abroad, meron kang plano mag-business, kasi meron kang pera, meron kang lakas. Ano gagawin natin? In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Kasi kahit na sa palagay niyo, mag-fail yung business, hindi yan mag-fail. Bakit? Pinagkatiwala mo pa rin sa Panginoon. Kasi may mga pagkakataon, yung bagsak sa atin, up sa Panginoon. Because we are serving the God who does the impossible. Kaya niya yun. Who does miracle. So, iba yung nagtitiwala sa Panginoon. Number 3 and last, we need to strengthen our faith to endure hardship. If God is giving a second chance, we need to strengthen
Our faith. Patatagin na natin ang ating pananampalataya. To endure hardships. Now, I want you to look at this one. Sabi ng verse 18. Okay? After sinabi na ng Panginoon na 3 beses, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, yes. So that is the identity. That is the foundation of his relationship to God. Anong gagawin niya? Feed my sheep. Di ba tumalikod ka? O, balik ka na nga. Balik ka na nga sa akin. Now, sabi ng Panginoon dito in verse 8. Sabi ng verse 8. 18 pala, sorry. Verse 18. Sabi ng verse 18, Verily, verily, I say unto thee, when thou was young, nung bata ka pa, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. Kumbaga, kaya mong asikasuhin yung sarili mo. Di ba? Nagpe-prepare ka, lalakad ka kung saan gusto. Ngayon, pag matanda ka na, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Tapos, ang verse 19, ganito. Ano yung mga pananalita na yan? This spake he, signifying by what death he should glorify God. Imagine mo yun. Nag-gets niyo yung verse? Susunod ka, kapag ang sasabihin, I will bless you, I will give you this. Pero dito, sa pagsunod niyo sa Panginoon, ganito ka mamamatay. Susunod ka sa Lord. Pansinin niyo? Kasi yung prosperity gospel, sumunod ka kay Lord, ibibigay sa ito, ipapangako, gagawin mo to. Pero siya, parang kay Paul, ganun din. Okay? Later on, pag-aaralan natin yan. Pero yung kay Paul, tinawag siya for the ministry. And he will show Paul how much he will suffer for Jesus. Imagine mo yun. Kung sa marketing strategy, hindi ito magiging mabenta. Tama? Halimbawa, nagbebenta ako ng massager. Pagkatapos mo mamassage, mapupuno ka ng stress. Palagay, makakabenta ako? Hindi makakabenta. Pero dito sa pagkakataon to, sabi niya, this spake he, signifying by what death? Kasi nga, sinabi ni Peter, mahal mo ba talaga ako? So the foundation of our relationship to God, ano yun? Pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Our relationship to God should always be checked over and over again. Even though nakakaranas tayo ng hardships in life, mga kapatid, doon natin mas napapatunayan, doon mas lalong sumasarap yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya pala, in the book of James, makikita nyo rin, di ba? Count it all joy when you fall into diverse temptation. So, ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, tanggapin nyo na merong hardships in life. Mas maganda na nahihirapan ka na malapit sa Panginoon kaysa nahihirapan ka na malayo ka sa Panginoon. So, let's go back here. Sabi dyan, signifying by what death he should, ano sabi dyan? Glorify God. So, babalik tayo uli. It's not about you. It's all about Him. Ayun, no? Signifying by what death he should glorify God. Now, makinig kayo. Please, makinig kayo. Legend has it. Okay? Legend has it that yung time na si Peter huhulihin na, okay, para patayin yung latter part ng kanyang buhay, legend has it, ang nangyari, tatakas na siya. May pagkakataon para tumakas. Ang nangyari, nakita niya yung Panginoon, the Lord Jesus. Naglalakad siya kung saan nanggaling si Pedro. Nagtaka ngayon si Peter. Sabi niya, Lord, saan ka punta? Sabi ng Panginoon, babalik ako para mamatay ng pangalawang beses. I will go back to die the second time. Biglang natauhan si Peter. So anong ginawa niya? Nagpahuli siya, and legend has it, pinako siya. Ngayon, nung ipapako siya, sinasabi nito sa tagapako, huwag niyo akong ipapako ng nakatayo. Pako niyo akong nakabaliktad, sapagkat hindi ako karapat-dapat mapako ng kagaya na sa Panginoon. Kaya makita niya, search niyo siya after ng fasting. St. Peter's Cross. It is an inverted cross. Kaya nga, alam yan, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi yan nasusukat na mga karangyaan is equivalent sa katanyagan or pagtatagumpay sa mundong ibabaw.
Kung gusto mo maging matagumpay ang buhay pananampalataya, ang tanong dito, ganito, sa kabila ng mga pagsubok, nagkakaroon ka ba ng kapayapaan sa Panginoon? Kasi hindi ibig sabihin na mananampalataya ka sa Panginoon, lagi positibo yung nangyayari. Kaya nga wala tayong gagawin, kundi aasa lang at aasa sa Panginoon. Yun yung buhay Kristiyano po natin. So kung last year, nahirapan tayo ng todo sa paglakad natin sa Panginoon, I'm telling you, brothers and sisters in Christ, God is giving us a second chance. A second chance for a new beginning. But this time around, sabi ko nga, we're not starting from nothing, we're starting from experience. Magbago na ho tayo. Ano pa? This time around, we need to seek wisdom to make a wise decision. Hingi tayo ng talino sa Panginoon. Third and last, we need to strengthen our faith to endure hardships. Huwag yun ang laging isipin na para bang, sana maging maganda itong taon na to. Gusto yung maging maganda ang taon? Lapit kayo sa Panginoon. Always expect that there will be a hardships in life. But you need to choose your heart, ika nga. Mahirap yung mapalayo ka sa Panginoon eh. Pero mahirap din yung, alam mo yun, nakakaranas ka ng kahirapan pag malapit ka sa Panginoon. Dahil sabi ko nga, kung pipili mo yung mahirap, piliin mo na yung mahirap, and yet malapit ka sa Panginoon. Because every time you experience hardship, when you're close to God, God is preparing you for His blessing. Subok na yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pakatatag ka. Diba? Maraming pagsubok. Magbayad ka na ng utang. Alam mo, minsan yung mga pagsubok natin, tayo din naman na may kagagawan eh. Kaya, learn from experience. Ask God for wisdom because this time around, it will be very, very bumpy ride. Sahan nyo na yan. Hindi pa ba tayo natuto? Sige nga, ilang taon na ho kayo? Sagutin yung sa sarili ninyo. Meron bang taon na wala tayong pagsubok? Hindi. Pahirap pa nga ng pahirap eh. Yung mga bagong graduate, may mga bagong trabaho. Diba? Iba na yung buhay ninyo. Dati, aral-aral lang, baon-baon lang. Ngayon, hindi. Kala nyo, pag nagtrabaho kayo, makakaraos kayo. Hindi. Minsan, yung sweldo mo, sapat lang para mabuhay ka. Para hindi ka mamatay. Ay, lalo pag magpapamilya ka, ayan, natatawa si Teacher Tintin. Kasi alam niyo, di ba? Lalo na kapag ang buhay mo ay buhay London. Pag sa teacher, iba, di nila alam yun eh. London, Lon dito. Di ba? So again, sabi ko nga, although we're experiencing that, okay lang yan. Patuloy pa rin ang buhay. Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Mga kapatid, Happy New Year. We need to start fresh. Diba? Na ang biyaya ng Panginoon ang ating naiisip. Harapin natin ang buhay, nakasama natin sa tabi ang ating Panginoong Yesus. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw. And this time around, Lord, sa isang bagong taon na amin pong kakaharapin. Salamat po sa mensahe na amin po narinig. Tulungan niyo po kami na sa pagkakataong ito ay matutunan na po namin ang magtagumpay sa tulong at biyaya niyo po na ipagkakalob sa amin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming paglilingkod, sa aming pong personal na relasyon sa iyo. Hinihingi po, Panginoon Diyos, even though we're not going to have an invitation, Lord, nawa, maalala nila at makita po nila ang kahalagahan ng tunay na relasyon po namin sa iyo. Hinihingi po, Panginoon, na taon po namin ito ay maging matalino, maging much wiser na po kami. And at the same time, Lord, stronger, strengthen yung aming faith. Lord, inaamin po namin na mahina kami. Inaamin po namin na limitado po kami. And through your word, Father God, and your grace, makakasustain po kami this 2026. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iglesia po namin ay naghahanda
upang mapapurihan pa po namin kayo sa bawat taon ng aming buhay. And this 2026, O God, we dedicate to you our life, our family, our work, and our ministry. Lord, help us the foundation o yung pundasyon ng aming pananampalataya ay maging matatag upang ang lahat ng aming gagawin ay magbigay lamang ng kaluguran at ng kapurihan sa iyo. Salamat po ng marami. Mapapuri pa sa salamat ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po.